Sa loob ng mahigit 3 linggo, magpapalipad ang National Aeronautics and Space Administration ng rocket na may sakay na tao papuntang buwan. Unang beses matapos mahigit 50 taon, nalalampas muli ng low Earth orbit ang tao. Unang beses din na babae ang gagawa ng paglalakbay na yon. 10 araw silang nasa sasakyan at lilipad sa likod ng buwan. Kaya sila ang unang makakakita sa mundo mula sa kalawakan na iyong siglo. Ang misyong ito ang magiging pundasyon ng plano ng National Aeronautics and Space Administration na muling magpadala ng tao sa buwan at magtayo ng base para manatili roon. Ang mga misyon ng Artemis ay mahalagang pagbabago sa kinabukasan ng sangkatauhan. Kapag may base na sa buwan at may naninirahang astronaut, hindi na limitado ang sangkatauhan sa ating asul na planeta. Sa sandaling yon, tayo ay magiging isang uri ng nilalang na naninirahan sa maraming mundo. At ang buwan ang magsisilbing ating panimulang hakbang para tuklasin ang kalawakan. Sa video na ito, ipapakita ko sa iyo ang likod ng mga eksena sa National Aeronautics and Space Administration Kennedy Space Center gamit ang espesyal na access tungkol sa Artemis 2. Aalis tayo gaya ng pagdating natin sa tulong ng Diyos tulad ng pagbabalik natin na may kapayapaan at pag-asa para sa buong sangkatauhan. Narinig ninyo ang huling salita ng astronautang si Gene Cernan ng Apollo 17. Aalis tayo gaya ng pagdating natin at sana sa tulong ng Diyos ay ganun din ang pagbabalik natin. May kapayapaan at pag-asa para sa lahat. Ang Artemis 2 ay pangako ng National Aeronautics and Space Administration na gawin ito. Inimbitahan ako ng National Aeronautics and Space Administration sa Kennedy Space Center para makita ang Artemis 2 moon rocket at maglibot sa kanilang pasilidad. Lumipas ang ilang linggo at may issue ang National Aeronautics and Space Administration sa pagpapagas ng rocket. Kaya Abril na ang target na pinakamaagang paglulunsad ng Artemis 2. Hindi pa tayo nakabalik sa buwan mula noong 1972. At sa totoo lang, hindi ito madali. Kaya't alamin natin ang tungkol sa rocket, ang spaceship, ang crew, ang mga kamanghamanghang siyentipikong eksperimento na isinasagawa sa loob. At sa huli ay subukang sagutin ang tanong, bakit sila bumabalik na yon matapos ang lahat ng mga taong ito? Nakapag-usap pa nga ako mismo sa mga astronaut at sa bagong administrador ng National Aeronautics and Space Administration. Malaki ito, kaya dapat nating simulan sa dahilan ng pagpunta ko sa Florida. Ang rocket. Nasa likod ko mismo ang Space Launch System ng National Aeronautics and Space Administration o Space Launch System rocket. Ito ang pinakamalaki at pinakamakapangyarihang rocket na ginawa para sa tao. Mahigit 100 metro ang taas nito. Mas mataas kaysa sa Statue of Liberty. Kapag napuno, kaya nitong maglaman ng mahigit 700,000 galon ng cryogenic fuel, mas marami pa kaysa sa Olympic-sized pool. Sa paglulunsad, kayang maglabas ng rocket na ito ng 15%, mas malakas na thrust kaysa Saturn 5 ng Apollo na unang nagdala ng tao sa buwan. Mapapansin mo iba ito sa karamihan ng rocket na nakita mo. Medyo kahawig ito ng space shuttle at sinadya talaga yon. Makikita mo rin ang orange na core stage. Iyan ang pangunahing tangke ng gasolina kung saan nakaimbak ang karamihan ng gasolina at may 4 na RS, 25 na makina sa ilalim. 2 solid rocket boosters din ang nasa gilid. Ito ang nagbibigay ng paunang tulak na kailangan ng rocket para umalis sa pad. Ayon sa National Aeronautics and Space Administration, higit 75% ng paunang lakas ng tulak ay mula rito para malis sa launch pad. Sa itaas, may interim cryogenic propulsion stage, bahagi ng rocket na nagbibigay ng dagdag na tulak at naglalagay sa spaceship sa tamang direksyon papuntang buwan. Sa huli, nasa itaas si Orion kung saan mananatili ang crew habang umaalis ang rocket. Mapapansin mo rin ang maliit na tore sa ibabaw nito. At iyon ay ang launch abort system na magsisilbing pangligtas sa kanila kung sakaling may mangyaring hindi inaasahan habang nilulunsad ang rocket. Hindi mo talaga maiisip kung gaano kalaki ang Space Launch System rocket. Dinala pa nga nila ako sa napakalaking gusali kung saan ito ginawa. Pinagsasama-sama nila ito parang Lego set. Lahat ng bahagi ay dinadala sa Florida at binubuo sa Vehicle Assembly Building. Hindi kayang ipakita ng kamera kung gaano kalaki ang lugar. Isa ito sa pinakamalalaking gusali sa mundo base sa laki ng espasyo. Yung pintuang nilalabasan ng Space Launch System rocket ang pinakamalaki sa buong mundo. Yung crawler na dinadala ang rocket ay siya ring makinang ginamit panglabas sa Saturn V at Space Shuttle papuntang launch pad. Mabagal itong gumalaw. Halos 12 oras ang proseso at kailangan nilang mag-ingat dahil kahit kaunting pagyanig o galaw ay pwedeng makasira sa rocket.
Ligtas nilang naihatid ito sa launch pad na pinagmulan ng Apollo 8. Nakapagpalipad na sila ng Space Launch System rocket sa Artemis 1, pero ngayon ay iba na. Sinubukan ng Artemis 1 ang rocket, ngunit ngayon, 4 na tao na ang papunta sa buwan. May rocket ka na para sa mga astronaut, pero kailangan mo rin ng sasakyang pangkalawakan para sa kanilang kaligtasan. Kilalanin natin si Orion. Ang Orion ang unang sasakyang pangkalawakan na ginawa ng sangkatauhan para sa isang tunay na malayo ang paglalakbay sa kalawakan. Nasa loob nito ang crew module kung saan maninirahan, matutulog at kakain ng mga astronaut habang papunta sila sa buwan, at kaya nitong maglaman ng hanggang 4 na crew sa loob ng 21 araw. Kahit malaki sa malayo, mas mahalaga pa rin magustuhan mo mga kasama mo sa kwarto. Lapad nito ay 16.5 talampakan, taas ay 11 talampakan. Nagbibigay ito sa kanila ng mga 60% na mas malawak na espasyo kumpara sa Apollo missions. Makakabit sa crew module ang European Service Module o European Service Module, ito ang nagsisilbing life support system ng spacecraft. Ang European Service Module ang namamahala sa kuryente, thermal control, hangin, tubig at propulsion. Kaya ang solar panel nito mag-ipon ng liwanag para mapailaw ang bahay at may 33 makina para sa maneuvers. Sisiguraduhin ng Orion ang kaligtasan ng crew mula launch hanggang muling pagpasok sa atmosfera. Ito ang pinakamalaking heat shield ng ganitong uri. Matibay para tiisin ang pagbagsak pabalik sa Earth sa 25,000 milya bawat oras. At pagkatapos, kapag gumagana sila ng sapat, 11 parachute ang ilalabas na mapapahintulot sa isang banayad na paglapag sa karagatang Pasipiko. Habang nasa Kennedy Space Center, pumasok kami sa pasilidad ng Orion. Dito nila masusing sinusuri ang bawat spacecraft. Tinitiyak na handa ito para sa vacuum ng kalawakan. Ang tinitingnan mo ay ang totoong Orion crew capsules na ilulunsad sa Artemis 3, 4 at 5. Tinitingnan mo rin ang crew capsules para sa Artemis 6, 7 at 8 dahil maaari talaga itong magamit muli. Pagkatapos kunin mula sa dagat, nire-refurbish nila ito at inihahanda para sa biyahe sa buwan. Kaya kailangan nila ng advanced na heat shield. Parang brake pad, isang beses nang pwedeng gamitin ang heat shield. Inyalay nito ang sarili para ligtas makabalik sa mundo ang crew. Hawak ko ang tunay na panel ng Orion Heat Shield. Itong piraso na ito ang palabas na bahagi na naupos habang bumabalik sila sa mundo. At itong piraso naman ang protektibong estruktura na nakakabit sa crew module. Ang natatanging disenyo nito ay nagpapahintulot magamit muli ang kapsula pagbalik sa mundo. Ngayon na kilala mo na si Orion, ang sasakyang nagpoprotekta sa mga astronaut, kilalanin naman natin ang crew na sasakay dito. Si Reid Wiseman ang komandante ng Artemis 2 at responsabale sa mga desisyon at koordinasyon ng crew. Si Wiseman, dating test pilot ng United States Navy, ay naging astronaut ng National Aeronautics and Space Administration noong 2009. Lumipad siya papuntang International Space Station bilang flight engineer noong 2014 nagtagal ng 165 araw sa kalawakan at natapos ang 2 spacewalk. Si Wiseman ang gusto mong kasama sa full systems flight test. Kilalanin din natin ang piloto, si Victor Glover. Si Glover ay flight test pilot na mahigit 3,500 oras ng paglipad sa mahigit 40 uri ng sasakyang panghimpapawid. Piniluto niya ang Crew 1 sa SPA-CX Crew Dragon Resilience, nagtagal ng 168 araw sa kalawakan at nakatapos ng 4 na spacewalks sa misyon. Maraming master's degree si Christina Koch at siya ang unang taong may kulay na lalahok sa misyon sa buwan bilang mission specialist ng Artemis 2. Si Koch ay nagtagal ng 328 araw sa kalawakan sakay ng International Space Station, isang record para sa pinakamahabang solong spaceflight na nagawa ng isang babae sa kasaysayan. Nakumpleto na niya ang 6 na spacewalk, kabilang ang unang all-women spacewalk. May bachelor's at master's degree si Koch sa engineering at physics. Nagsimimula siya magtrabaho sa National Aeronautics and Space Administration Goddard sa Space Instrument. Nagtagal ng 1 taon sa South Pole at sumali sa iba't ibang misyon ng National Aeronautics and Space Administration gaya ng Juno probe sa Jupiter at Van Allen radiation probes. Si Christina Koch, ang unang babaeng bibisita at makakakita sa buwan. Narito na si Jeremy Hansen, ang ikalawang mission specialist ng Artemis 2. Si Hansen mula sa Canadian Space Agency, ang unang non-Amerikano na bibisita sa buwan. Fighter pilot at mission operations leader siya na may degree sa space science at physics. Siya ang unang Canadian na namuno sa klase ng astronaut ng National Aeronautics and Space Administration at ito ang kanyang unang misyon sa kalawakan. Sa tingin ko, wala nang mas mahusay na crew. Ang Artemis 2 misyon ay tatagal ng 10 araw
Kaya himayin natin ito araw-araw at talakayin ang mga plano nila. Ang araw ng paglunsad ay isa sa mga bihirang sandali sa kasaysayan ng tao kung kailan humihinto ang lahat at ang mundo ay nakatutok sa kasaysayan. Dekadang trabaho ng libu-libong tao sa mundo ang naghatid sa sandaling ito. Magsusuot ng matingkad na orange na Orion Crew Survival System na uniforme ang crew ng Artemis II. Ang mga uniforming ito ay sinusuot tuwing paglulunsad at pagpasok, nagsisilbing sasakyang pangkalawakan na nagpoprotekta sa crew sa oras ng aberya. Kapag nakasuot na sila ng uniforme, lalabas sila dito sa Neil Armstrong Operations and Checkout Building. Patungo sa kanilang rocket, sila ay sasakay, isasara sa loob at lilinisin ang Tor. Apat ang umupo doon, sabik makalayo mula sa kanilang tahanan ng lampas sa sinuman noon. Pagkatapos, dumating na ang sikat na countdown. Nagsimula na ang hydrogen burn-off igniters. 7, 6, 5, 4. Nagsisimula na ang mga engine ng yugto. 3, 2, 1. Pinapaliyab ng Space Launch System ang apat na RS-25 na makina. Maya-maya, sumama na ang kambal na solid rocket boosters. Buhat ang 5 tuldok, 5 milyong libra ng rocket mula sa pad. Mas mabigat pa yan kaysa sa 16 na Boeing 747. Kapag sumiklab na ang mga booster na ito, tapos na. Wala nang atrasan. Kailangan ng lumipad ng rocket. Kung may mangyaring mali mula sa puntong ito, kailangang hilahin ng launch abort system ang crew palayo para sa kanilang kaligtasan. 56 na segundo matapos ang paglulunsad, nagiging supersonic ang space launch system. Binabasag ang sound barrier. Ang mga astronaut na sakay ay makakaranas ng 3 hanggang 4 na Gs ng puwersa na dumidiin sa kanila habang umaakyat. 2 minuto matapos ang paglulunsad, humiwalay ang rocket booster sa 40 kilometro taas at magpapatuloy pa ng 6 na minuto ang core stage para itulak ang rocket sa kalawakan. Ang rocket ay bumibilis ng higit pa sa anumang sasakyan, mula sa hindi gumagalaw hanggang 17,000 milya bawat oras sa loob ng 8 minuto. Sa 8 minuto at 30 segundo titigil ang pangunahing makina at babagsak ang malaking orange na core stage pabalik sa mundo. Nasa orbit na ang crew ng Artemis II. Matapos na ng Space Launch System ang gawain nito, kaya oras ng subukan ang Orion. Ilalabas nito ang solar array at ilipat sa ligtas, mataas na orbit sa mundo. Mananatili sila rito sa unang 24 na oras ng misyon sa parking orbit para masuri ang lahat ng sistema at matiyak ang kaligtasan ng crew sa paglipad papuntang buwan. Susubukan ng Deep Space Network ang komunikasyon kay Orion at sisiguraduhing maayos ang life support system ng European Space Agency Crew Module. May laser transceiver si Orion na magpapadala ng malaking dami ng datos pabalik sa daigdig, ang unang totoong pagsubok ng deep space mission sa optical data transfer. Layunin nila mag-downlink ng malalaking video file o 4K live footage na abot 260 megabytes kada segundo. Mas mabilis pa yan kaysa internet na iba sa bahay at mas mabilis din kumpara sa radio waves. Kung gumana ang sistema, mapapanood natin ang paglapag ng Artemis 3 sa buwan sa 4K. Sa unang araw nila sa orbit, magpa-practice din sila ng manual na paglipad. Kailangan nilang mag-practice ng manumanong paggalaw ng Orion sa kalawakan at magsagawa ng drill kasama ang upper stage ng rocket sa orbit. Mahalaga ang practice na ito dahil simula Artemis 4, kailangan ng i-dock ng crew ang Orion sa Lunar Gateway. Ito ang unang pagkakataon na may magmamaneho ng Orion ng mano-mano at ang piloto ng crew na si Victor Glover ang gagawa nito. Otomatikong magba-backflip ang Orion para humarap sa upper stage bago dahan-dahang lapitan ng crew gamit ang hand controllers. Lalapit sila ng husto, mga 30 talampakan ng layo, bago umatras at magsagawa ulit ng isa pang set ng practice moves. Pagkatapos ng testing at pagsusuri, magbibigay ng go signal ang National Aeronautics and Space Administration para ituloy yung misyon at bumisita sa buwan. Sa ikalawang araw, magsisimula ang tunay na paglalakbay sa kalawakan. Gagamitin ng Orion ang mga thruster para itama ang direksyon bago ang translunar injection burn. Sa madaling salita, gagamitin ng thruster para lisanin ang orbit ng daigdig papuntang buwan. Habang umalis sila, dadaan sila sa Van Allen Radiation Belts, 2 bahagi sa kalawakan na may nakakulong na charged particles dahil sa magnetic field ng daigdig. Ang kahanga-hanga sa Artemis 2 na misyon ay gagamit sila ng free return trajectory sa pag-ikot sa buwan. Ibig sabihin, ginagamit nila ang gravity ng daigdig at buwan para magawa ang mahalagang gawain at ligtas na maibalik ang crew. Sa trajectory na ito, babalik ang Orion matapos umikot sa likod ng buwan. Kahit patayin ang mga makina at magpalutang-lutang lang,
makakauwi pa rin sila ng ligtas. Bahagi ito ng pagtitipid ng enerhiya at gasolina at para rin sa kaligtasan para makabalik ang crew ng ligtas. Pero kailangan nilang maging eksakto. Kung mali ang anggulo o bilis ng galaw nila, pwede silang magkamali ng trajectory at mapasok sa delikadong orbit. Para masigurong ligtas ang lahat, gagawa sila ng correction burns papuntang buwan para sa tamang alignment. Sa ikalawang araw, magsisimula ng mamuhay at magtrabaho ang crew, matutulog sa sasakyan, mag-ehersisyo gamit ang rowing machine, at sisimula ng ilang eksperimento para sa 10 araw nilang misyon. Sa ikatlong araw, magpapatuloy ang crew sa biyahe papuntang buwan. Malapit na sila at marami pang gagawin. Ngayon, magsasagawa sila ng cardiopulmonary resuscitation demonstration na nagpapakita ng kakayahan sa sariling pag-asa sa malalim na kalawakan. Layunin nito na ipakita na kung may mangyaring masama, kaya ng crew na magtulungan para iligtas ang isa't isa. Dahil doon sa labas, walang medical na paglikas. Hindi ka na pwedeng bumalik. Papunta ka na sa buwan, gusto mo man o hindi. Pareho pa rin ang ika-4 na araw. Gigising ang crew, mag-ehersisyo at gagawa ng eksperimento. Ngayong araw, magsasagawa sila ng isa pang course correction burn at makakakuha ng bagong prediksyon kung gaano kalapit sila sa ibabaw ng buwan. Sa misyon ng Apollo, lumipad ang mga astronaut mga 110 kilometro lang mula sa ibabaw ng buwan. Ang Artemis 2 ay aabot ng mga 6,000 na raang kilometro mula sa ibabaw sa pinakamalapit nilang lapit. Ibig sabihin, mas marami silang makikita sa buwan kaysa Apollo at marami lugar na di pa nakita ng tao. Sa ika-4 na araw, papasok na sila sa saklaw ng impluwensya ng buwan kung saan ang grabidad ay mula na sa buwan, hindi na sa mundo. Ang ika-5 araw ay kalagitnaan ng misyon at bukas ay lilipad na sila lampas buwan. Habang nakasilip sila sa bintana, mas malapit na ang buwan at ang mundo ay mukhang maliit na asul na planetang lumulutang sa malayo. Magsasagawa sila ng mabilisang pagsuot at pagpapapresyon ng spacesuit bilang pagsasanay sa kanilang magkaaberya sa Orion crew capsule. Kung maging delikado ang Orion, magsisilbing maliit na spacecraft ang suit na iniangkop para sa bawat astronaut at kayang panatilihing buhay ang astronaut na hanggang 6 na araw. May sistema ito para sa pag-init, pagpapalamig, cycle ng oxygen at carbon monoxide. 2 built-in na komunikasyon at kakayahang itapon ang dumi palabas sa vacuum ng kalawakan. May 6 pa silang araw ng pagkain na pwedeng inumin sa straw. Pagkatapos ng gawin, matutulog sila at maghahanda para sa mahalagang bahagi ng misyon bukas. Ang lunar flyby. 6 na araw na at oras na para sa crew na lumipad sa likod ng buwan. 24 lang ang nauna sa kanila dito. Ngunit na yon ay malalampasan pa nila ang mga iyon. Ihahanda na nila ang mga kamera. 3 oras lang ang meron sila para magsagawa ng obserbasyon habang umiikot sila sa buwan. Kukuha sila ng marami larawan at magre-record ng mga tampok na heolohiya gaya ng bunganga, patag ng lava at tampok na tektoniko gamit ang kanilang sariling mata. Mahalagang pagsasanay ito para sa kanila paglapag nila sa timog ng buwan sa susunod na mga misyon. Dapat nilang mailarawan ang tamang kaibahan ng hugis, tekstura at kulay para magamit ng mga siyentipiko sa pananaliksik. Kung gusto mong malaman kung gaano kalaki ang buwan sa kanilang bintana, kumuha ka ng bola ng basketball at yunat mo ito sa haba ng iyong braso. Ganyan kalaki ang buwan sa mga astronaut habang dumadaan sila. Sa likod ng buwan, 30 hanggang 50 minuto silang mawawala ng komunikasyon. Mag-isa lang ang crew doon, walang radyo, silang 4 lang sa buwan. Mahalaga itong pagsubok sa kakayahan ng Orion na mag-operate ng solo. Dapat itong manatili sa tamang direksyon at panatilihing ligtas ang mga astronaut kahit walang suporta mula sa Earth. Noong panahong yon, magpapatuloy ang crew sa pagkuha ng larawan at video ng buwan na ipapadala sa Earth. Dito magagamit ang kanilang pagsasanay. Kung madyelo ang kamera, mag-fog ang lente, o makaligtaan ng mahalagang kuha, walang suporta mula sa ground team. Dahil paulit-ulit nila itong naensayo sa Earth, magiging madali na lang ito para sa kanila pagdating ng oras. At dito mismo, ito na ang pinakamalayong mararating nila mula sa Earth. 450,000 kilometro ang layo mula sa kanilang tahanan. 100 bilyong tao na ang nabuhay sa kasaysayan ng ating lahi. At wala pang sinuman ang nakalayo mula sa kaligtasan ng ating planeta kaysa sa 4 na astronaut na ito sa sandaling iyon. Malalampasan nila ang record na hawak ng crew ng Apollo 13
na umabot sa layong humigit kumulang 400,000 kilometro. Sa puntong ito, masasaksihan nila ang Earthrise mula sa malayong bahagi ng buwan tulad ng ginawa ng Apollo 8. Noong 1968, nang kuna ng mga astronaut ng Apollo 8 ang larawang ito, may nagbago. Ito ang unang colored na litrato ng daigdig na kuha mula sa kalawakan at agad naging tampok sa balita sa buong mundo. Malawak na kinikilala ang litrato bilang nagtulak sa kilusang pangkalikasan dahil ipinakita nitong ating lugar sa kalawakan at nagbigay ng konteksto sa mga tao. Tulad ng larawang nagbigay inspirasyon noon, tiyak na kukuha rin ng Artemis 2 crew ng sarili nilang Earthrise na larawan bilang paalala ng ganda at kahinaan ng mundo. At pagkatapos ay muling maibabalik ang komunikasyon sa mga team dito sa daigdig. Mag-uulat sila sa mga trabahong nagawa habang blackout at tukunin pang natitirang larawan sa checklist. Nagawa na nila ito. Lumipad sila sa paligid ng buwan at ngayon ay oras na para ligtas na makauwi. Ang ikapitong araw ay pahinga ng crew. Oras para mag-debrief at mag-relax matapos ang pagbisita sa buwan. Magpapahinga sila at pag-uusapan ang mga susunod na araw para matiyak na ligtas makauwi ang crew. Halos pareho ang ikawalong araw. Ilipad pabalik sa daigdig habang pinapanood ang paglaki ng asul na planeta sa bintana. Sa ikasiyam na araw, maghahanda na ang mga astronaut para sa kanilang pagbabalik sa daigdig at gravity nito. Ang ikasampung araw ang huling araw ng Artemis 2 na misyon. Panahon na para ligtas na makabalik sa daigdig ang mga astronaut. Sinisimulan nila ang araw sa pagrepaso ng checklist at sinisigurong maayos ang gamit para sa splashdown. Dahil critical ang bawat hakbang para sa ligtas na pagbabalik, nagsusuot sila ng entry suits. Ito ang pinakamapanganib na bahagi ng misyon. Bago pumasok sa atmosfera, kailangan nilang tamaan ang dinakikitang entry corridor sa kalangitan. Nagawa sila ng correction buwing 5 oras bago ang entry para maitama ang direksyon ng Orion. Kapag masyadong matarik ang pasok, sobrang init at G-forces ang mararanasan. Kung mababaw, pwede silang tumalbog palabas ng atmosfera pabalik sa kalawakan. Sa wakas, panahon na para maghiwalay. Ihihiwalay ang crew capsule sa service module na iiwan para masunog sa atmosfera. Magsasagawa ng burn ang crew module at ngayon hindi na sila lumilipad. Bumabalik na silang bumabagsak pabalik sa Earth. Sumasalpok sila sa atmosfera sa 40,000 kilometro bawat oras, 32 beses na mas mabilis sa tunog. Sobrang bilis ng Orion kaya naiipit ang hangin sa harap at nagiging plasma. Isang kumikislap na material sa paligid ng heat shield. Ginawa ang heat shield para kayanin at matunaw sa matinding pressure, maprotektahan ng mga astronaut. Sa panahong ito, pwedeng mawalan sila ng komunikasyon dahil hinaharangan ng plasma ang radio wave. Habang umaabot sa 36,000 talampakan ng crew, magbubukas ang takip sa unahan ng bay, kasunod ng unang parachute sa 25,000 talampakan. Bubukas ang pangunahing parachute sa 10,000 talampakan para pabagalin ang Orion at ligtas na mapalapag ang crew sa karagatang Pasipiko. Pagkatapos, susuriin agad ng mga mediko ang crew at kukuha ng sample para sa mga siyentipikong eksperimento. At sa sandaling yon, mapapatunayan ng Artemis 2 ang isang simpleng katotohanan. Kayang makabalik muli ng tao sa buwan at panahon na para bumalik. Marahil may mga nanonood ngayon na nangangarap maging astronaut at nabubuhay tayo sa panahong posible na iyon. Kahit sino, saan man galing, pwedeng mangarap ng malaki at abutin ang mga bituin. Nakausap namin sandali ang crew ng Artemis 2 na nakamit ang mga pangarap na ito. Nagbigay ng payo si Jeremy Hansen sa gustong maging astronaut at sumali sa Artemis missions. Ang pinakamahalaga ay magtakda ng mga layunin at alamin kung saan mo gusto makarating. Pero kailangan mo pang gawin ang isang mas mahalagang bagay. Kailangan mong ibahagi ang layunin na yon sa ibang tao. Hindi mo kayang gawin ang lahat mag-isa. Magugulat ka na lang may tutulong sa iyo para maabot ang iyong layunin. Gusto ko lang kayong iwanan ng ganito. Huwag maliitin ang kahangahangang misyong ito. Malapit na tayong tumawid sa mahalagang hangganan ng kasaysayan ng sangkatauhan. Hanggang ngayon, ang mga tao ay namuhay, nagtrabaho, at umiral lamang sa loob ng ligtas na mundo natin. Pero magbabago na ito. Ito ang unang hakbang natin palabas ng kalawakan bilang species. At kapag nangyari ito, wala nang balikan.